you associate with is one of the few decisions over which you have 100% control. Hindi nyo pwedeng isisi sa iba yan. Yung makakasama mo, 100% ng control na yun, nasa yung desisyon. Kaya manalangin ho tayo na ipadala ng Diyos sa simbahang ito, yung mga taong kagaya ng puso po natin, na makakasama po natin, na abutin yung pangitain ng Diyos para po sa church. Praise God. Sige, manatili muna tayo nakatayo. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang Panginoon. Standing ovation para sa Diyos na buhay. May kasamang sigaw ng Hallelujah! Come on, church! The winning team is always the loudest. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Praise the Lord! Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth will be renewed like the eagles. Bless the Lord! Hallelujah! I cannot hear you, church! Hallelujah! Hallelujah! Woo! Hindi kami mapapagod magpuri, O Diyos, sapagkat ang tanging dahilan bakit kami nabubuhay ay upang purihin at parangalan ka, O Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Nothing more, nothing else, nothing less, God, but you. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Come on, church, let's love on the Lord. We love you, Holy Spirit. We love to love you and be loved by you, God. Oh! Woo! Thank you, God. More than what you can do this afternoon. More than what you can give us. We just love you for who you are. Woo! Thank you, Holy Spirit. You are here. You are here, God. But keep on coming. Keep on filling this place with your presence. Keep on filling every heart, God. We are yours. We welcome you. We welcome you. Let your river flow. Let your river flow strong, God. For wherever this river flows, everything lives. Hallelujah. Holy Spirit. Woo! Pwede mo bang hawakan yung balikat ng katabi mo? Sabi mo, be filled. Come on, release. Release the presence of God. Be filled. More. More. Everywhere we go. Come on. Siguraduhin mong nag-uumapaw yan sa presensya ng Diyos. Nag-uumapaw sa Diyos. Hallelujah! Don't settle for anything less, church. We have the best dad in the whole world. We have the best God. Woo! For eye has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the hearts of man the things which God has prepared for those who love Him. Woo! He has prepared so many good things for you. Hindi ka lalabas ng lugar na to na hindi ka nagbabago. After this service, you will never be the same again.
You will never be the same again. Yung mga problemang iniwanan mo sa bahay, hindi mo na yun dadatnan sa pangalan ni Jesus. Yung mga panalangin mo, ngayon ang oras ng katugunan, kapatid. For this is the day that the Lord has made. Let's all rejoice, church, and be glad in it. Hallelujah. Thank you, Father. Woo. Keep on coming, Holy Spirit. For in just a glimpse of your glory, God, a touch of your finger, our lives will never be the same again. Lagi ko nare-receive to. Everywhere you go, sabi sa akin ni Holy Spirit, I want you to declare balance. Sige, hawakan mo yung balikat ng katabi mo. Declare mo, balance. Balance. I declare balance, not just to your physical body, balance to your health, balance to your inmost being, balance even to your finances, balance in every area of your life. I declare balance in the name of Jesus. From the top of your head to the bottom of your feet, balance. Balance. Even the way you do things, I declare balance. In the name of Jesus, there will be balance in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. We honor you. We praise you. In Jesus' name, can we all shout Amen? Amen. Isa pang malakas sa palakpak kay Lord. Woo! Yakapin niyo po yung katabi niyo bago tayo maupo sa masarap na presensya ng Panginoon. Thank you, Lord. Sabi yun ni Pastor Eman kanina, Pastor, thank you for that generous introduction. Karangalan po na makilala ko po kayo. It's my first time dito po sa Turning Point. Wow, grabe no, parang kailan lang, Pastor. Sabi niya dati, gustong-gusto niya raw pong, ano ba sabi mo kanina? Gusto mong humigop? Sabi mo, Lord, gusto kong maranasan yung nararanasan niya. Ngayon, baliktad na. Ako na huwi nung nananalangin, Lord, iparanas mo sa akin nararanasan ni Pastor Eman. Baliktad na. Doon sa picture, mas madami kong buhok sa kanya. Ngayon, baliktad na. Mas marami na siyang buhok sa akin. Mahal na mahal ko po si Pastor Eman. Kaya sabi ko sa kanya, Pastor, anything for you. Sabi ko, hindi ko po kayo tatanggihan, basta hindi lang ho talaga. Nung mga nakaraan ho kasi, medyo hindi lang magtugma yung schedule, pero alam ko po itong araw na ginawa po ng Diyos para po sa ating lahat. I am so blessed. Hallelujah. Pagpasok ko ng 2025, I receive a word from God very loudly in my heart. Sabi po sa akin ng Panginoon, this year is a watershed moment. Hindi ko alam yung salitang watershed moment. Alam ko watershed. 'Di ba? Lamesa Dam is a watershed, 'di ba? Sabi ko no kayong watershed moment. So chinek ko po kay Google. Sabi po ni Google, yung watershed daw po ang ibig sabihin, kapit ka kapatid. Sinong kumapit kayo, alam niyo ibig sabihin ng watershed? Watershed moment means a turning point. Sabi po, ang ibig sabihin ng watershed, a historic moment. Hallelujah. I believe this year, starting this year, and in the years to come, it will be a watershed moment for Turning Point Church. Can I hear an amen? Hindi ko po kayo marinig. Amen po ba? Woo! Hallelujah. Ibig sabihin ng watershed, an important event that changes the direction of history. Yung pangalan po ng simbahang ito will change the direction of history. Kaya kapatid, I have a good news for you. It doesn't matter where you came from. Kung pangit yung mga nagdaang panahon sa buhay natin, kung pangit yung mga nangyari sa buhay natin, it doesn't matter because our past will not define our future.
It is always God that will define our future. And God says, "For I know the plans I have for you," says the Lord of hosts. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Alam nyo ba in Hebrew, the word plans in Jeremiah 29 verse 11, it's actually purpose. For God knows the purpose He has for you. At dahil alam niya yung purpose ng bawat isa sa atin, kahit anong gawin ng mundong ito sa buhay po natin, hindi mauubusan ng paraan ng Diyos para daling ka sa purpose na yon. Amen po ba? Hallelujah. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, excited ka na ba? Sino po excited? So, number 1, I want you to take note of that. I declare that to you prophetically, that this year is a watershed moment for this church. It's a watershed moment for you. Every family represented here, it's a watershed moment for your family and loved ones. Amen? Something big. Kung iniisip mo, meron na, may ginagawa na si Lord, nagkakamali ka kapatid, nagsisimula pa lang si God. Huwag po kayong mag-alala sa pawis ko, sanay po kami ni Pastor Eman dyan. Alam nyo sa showbiz, joke lang ho. Ano ba to si Pastor? Napaka-irrelevant manamit, summer na summer, naka-jacket. Regalo ho ito sa akin ng aking misis. By the way, kasama ko aking magandang asawa, 3 mga anak. Tayo kayo dito sa harapan. Dali na, hali kayo. Ito aking misis. Ayan, alam ko maganda kayo, pero pinakamaganda ho sa inyo ang aking misis. Ang aking pong panganay, ang aking pangalawa at ang aking pong bunso. Hindi po ako binigyan ni Lord ng lalaki, hindi ko po alam kung bakit. Kung meron kayo, kung sinong gusto magpaampon dito, tatanggapin ko po kayo, no? Ayan po. I am also with my disciples, our Pastor Roldan, our youth pastor sa Hosea. Binata pa ho ito. Sabay ganon, nahiya bigla. Dito ka muna, Brother George. Ayan, malapit na rin nung magpastor ang ating Brother George. Ayan, I am always so honored to be with them. Kahit saan ako magpunta, kasama ko po yung mga yan. Maraming salamat. Hallelujah. Excited po ako. Thank you, ang laki ah. Sige bro, thank you. God is good. Regalo po sa akin to ng misis ko. 2022 ho, March 6, 2022, nasa Bulacan ho kami, kasama ko yung pamilya ko. First time ko silang naisama uli lumabas kasi pandemic. Pangalawa ho, hindi ko kami talaga nakakaalis kasi yung late mother-in-law ko, kami ho nag-alaga. For some years, siya po ay bedridden. She suffered from dementia, so nakalimutan niya na lahat. So bedridden pa siya, kaya hindi ko nakakasama yung aking wife. Hindi ko nakakasama yung mga anak ko po sa gawain. So first time, kasi ho, December of 2021, December 24, namatay po yung aking mother-in-law. So 2022, first time, nakasama ko sila lumabas. Sabi ko, ang saya. So I minister sa Hosea po, sa Caloocan. And then that afternoon, we went to Bulacan. Tapos nung nando kami sa Bulacan, for some reason, na-sense ko, sabi sa akin ni Holy Spirit, I want you to soak in my presence. So, inaya ko po sila, nandun lang po kami para mag-bonding. Tapos nag-worship kami. Habang nag-worship kami, nakapikit ako, naririnig ko, may umiiyak na ng malakas. Pagdilat ng mata, umiiyak na yung misis ko, may kausap sa phone. Sabi sa akin misis ko, yung bahay natin nasusunog. Puspos po ako. Puspos po ako eh. Sabi ko, mga kapatid, yung bahay daw namin nasusunog. Yung mga anak ko po umiyak na kasi naiwan po namin alaga naming aso at yung mga alaga po naming lovebirds. Ayun, nasunog po sila doon. Bakit ko yung kinwento? Kasi mga kapatid, isa ho sa realization naming mag-asawa, kasi ho kami mag-asawa, mahilig kami sa damit. Ay, mahilig kami sa damit. Marami yung damit yung misis ko,
hindi naman nasuot. Pagka-mine, diretso lang sa taguan. Nakapile lang. O, marami sa inyo, ganyan, guilty. O, tapikin mo yung katabi mo, true to life ba? O, di ba? Marami sa atin, mine lang ng mine, hindi naman nasusuot. Nakatago lang, di ba? O, yun, nakatago lang na abo. Kaya sabi po namin mag-asawa, simula ngayon, lahat ng marireceive natin kay Lord, kahit ano yan, gagamitin natin. Kapatid, I believe marami tayong tinatanggap sa Panginoon. Every day, ang daming blessing ni Lord. So pag tinanggap mo yan, huwag mo itago. O tapikin mo yung katabi mo, huwag mong itago yan. Sabi mo, ipagamit mo sa Panginoon. Yang kagandahan mo na yan, yang kagwapuhan mo na yan, yang ganda ng boses mo, hindi yan pang banyo lang. Pero of course, may mga pambanyo lang. Yung mga pambanyo lang, please, wag na ho kayong mag-audition sa worship team. Mas magiging blessing kayo pag sa banyo lang kayo kumanta. Pinapatawa ko lang ho kayo kasi ang hirap kalaban ng oras. 'Di ba? Kaya naintindihan ko bakit may suman tsaka kape. Para hindi tayo makakatulog. Ang talino talaga ng pastor natin, 'di ba? Grabe. God is good. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Ipagamit mo yan, kapatid. Amen? Bakit ito yung nasa screen ko? Ipagamit ho natin yan kasi pag hindi mo ginamit yan, maaabo lang yan. Mark, thank you. Pinagtrabaho ko ng konti si Mark, inaabutan ako ng clicker. Sabi ko, bro, pwede bang ikaw na lang sabayan mo na lang ako sa PowerPoint? Kasi lumaki ho ako, nasanay ako sa Manila paper eh. Manila paper, ngayon may Canva na, Manila paper pa rin ako eh. Sabi sa akin ng anak ko, Dad, sa Canva ka na gumawa? Sabi ko, sanay ako sa Manila paper. So, Mark, thank you. God bless you. God is good. Isa ho sa purpose ng Diyos sa buhay natin, yung bawat araw, lalo pa tayong mag-level up. O, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, level up. Praise God, marami na tayong na-receive na blessing kay Lord. By the way, Pastor, last Sunday po, ganito ho ako, pasensya na kayo, no, mapalabok. Last Sunday, nasa Las Piñas ho kami. Naimbitahan po kami sa TS Cruz. Nung on the way there, sabi ko, bakit ganito? Nararamdaman ko yung edad ko. Sumasakit po yung aking lower back hanggang dito sa aking right thigh. Sabi ko, ano to? Sciatica ba to? Diba? Alam nyo kung sino may sciatica pag naupo eh. O tignan nyo iba nakaupo, nakaganon. Kala mo, relax na relax. Hindi ho. Tignan sa Pastor Eman, di ba? Sabi kong ganon, ano ba to, Lord? Symptomatic word of knowledge ba to? But for some reason, nung nandun po kami, I was not able to declare that. Tapos pagkakita ko kay Pastor Eman kanina, sabi niya, Pastor, pasensya ka na, hindi ako makatayo ng matagal kasi medyo nabugbog daw yung aking sciatic nerve. I believe that is for you, Pastor. In no time, you are healed. In Jesus' name, I declare that. Amen. Yan ang symptoms na masipag yung pastor po ninyo. Kita nyo nga, pwede namang nasa bahay na po yan ngayon para magpahinga. Di ba? Ganyan si Lord, napakasipag. Tignan nyo, 33 and a half lang, patay na. Sobrang sipag eh. O, sino nag-idol kay Lord? Alam ko naman, lahat tayo, idol natin si Lord, di ba? O. Sige, subukan nyo. But honestly, God wants us to live long. Diba? Sabi ni King David, Lord, remember me when I'm old so that the next generation will see your power. As if sinasabi ni Haring David, Lord, kahit matanda na ako, gamitin mo pa rin ako para yung mga susunod na mga henerasyon, makita nila at maranasan nilang yung kapangyarihan. O, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, gusto ng Panginoon, humaba ang buhay mo. Kaya please lang, iwasan nyo yung ka-only rice, ha? Iwasan natin yung kasisisig. O, coke lang ng coke hanggang matigok.
Naalala ko, kami nila Pastor Emma, pagkagaling sa isang mahabang gawain, di ba, nagkikrave ka sa ice cold Coke, di ba? Pag nakakita ka na nung Coke na malamig, mapapasabi kang, buhay ang Diyos! Hallelujah! O sige, Coke ng Coke hanggang matigok. But honestly, kalooban ni Lord na tayo po ay lumakad sa divine health. Parang si Mami po. I think, parang isang dekada na ho tayo, the last time I saw you, di ba? Sa Hosea pa sa Caloocan. Oh, pero hindi nagbago yung inyong itsura. Hindi ko po kayo, hindi para i-please lang kayo. Di ba? Wow! And the family. Parang lalong patagal, lalong pagwapo, paganda, pa-fresh. Yun yung dineclare natin kanina, Psalm 103 verse 5. The Lord will satisfy our mouth with good things. O, di ba? Sino nagsabing masama ang sisig? The Lord will satisfy our mouth with good things so that our youth will be renewed like the eagles. Ang agila lang ang literal na nagbabalik sa kabataan. Kaya wag na kayo magtaka, pag nagkita ulit tayo after 10 years ulit, ganito pa rin mga tsura natin. Di ba? Come on, church. Parang ayaw niyong maniwala. Basta wag niyo lang i-apply ng mali yung sabi sa Bible. Sabi ka sa Bible, eat the fat, drink the sweet. Kaka-sweet, kaka-fat. Ayun. 33, patay na. Perfect will ni God, 120 years old sa Bible, di ba? Oh. Pero dapat, yung 120, hindi naman yung naglalakad ka, nakikita mo yung tenga mo, nalalaglag sa lupa. Ano yun? Tenga ko yun 120 tayo, ganito pa rin itsura natin. O tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, bata ka pa. Yung iba po sa atin, inisip nyo, matandaan. Pastor, matandaan na ako para dyan. Para sa mga bata na lang yan. Hindi po ako pumapayag para sa inyo. Amen? Walang retirement sa kaharian po ng Diyos. Ayaw nyo po ba nun hanggang sa dulo ng hininga natin? Di ba? Naglilingkod tayo sa Panginoon. Haharap tayo sa Diyos, sasabihin niya sa atin, well done, my good and faithful servant. O, dalawa lang ho yan. Ito, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. O itong senaryo, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? Sagot ni Jesus, get away from me. I never knew you. Ang sakit nun, di ba? Akala mo, kilalang kilala ka ng Diyos kasi nakikita mo may nangyayari, di po ba? Hello? Tapos pagharap mo sa Panginoon, nang sasabihin niya sa iyo, umalis ka sa aking harapan, di kita nakikilala. You who practice lawlessness. Come on, church. Ang sarap ng paglapit mo kay Lord, no? Uy, Eman, grabe. Well done. Well done. Come into the joy of your master. I'm so proud of you, Pastor Eman. I'm so proud of you. I want to prophesy, in no time, marami pang mga outreaches ang bubuksan ng Panginoon. Luzon, Visayas, and Mindanao. I want to declare this. Pastor, I feel like in the next 2 to 3 years, mag-o-open ang international ministry. You will going to have an outreach in other nation. I declare that upon you in the name of Jesus. And everybody who believes say, come on, take that by faith. O wag ka lang amen ng amen. Sabi mo, Lord, ako yun, gagamitin mo ko. Baka naman pag sinabi ni Pastor, sino pong gustong magpagamit sa Syria? Taas ka na kamay, Pastor, siya daw. Biglang nagturo no? Iyak-iyak ka pa Lord, here I am, send her. Biglang nagturo. Sabi mo, ako yun, Lord. Ako yun, Lord. Huwag niyong intindihin yung ibang bagay. Di ba? Huwag mo intindihin yung sitwasyon, yung resources, si Lord bahala doon. Pag may vision, may provision. In no time, mangyayari yan, Pastor Eman. Kaya huwag mong pagurin masyado yung sarili mo.
Dahil marami pang gagawin si Lord sa buhay mo. Alam ko na kung bakit ganyan kapogi. Kasi yung nagbigay ng announcement dito, napakaganda. Behind every man's success is a woman. O, di ba? Kaya hindi ako pumapayag na hindi ako pogi para yung misis ko, di ba? God is good. Anong ginagawa ng purpose sa buhay po natin, mga kapatid? Dinadala tayo niyan sa mas mataas na kalagayan. That's why my title for this afternoon is Climbing to a New Challenge. Hello? Sabihin natin lahat, challenge. Yan. Normal po sa ating lahat na kapag meron na po tayong natanggap at narating, may narating, natanggap, naranasan, nakukontento na po tayo. Amen po ba? Lalo na yung natanggap mo, maganda, di ba? Okay na. Pero si Lord, hindi pa siya kontento. Lagi siyang may panibago. Kaya naniniwala ko itong season na to for Turning Point Church, may panibagong level ang Panginoon. Bahala kayo kung ayaw niyong paniwalaan, basta si Pastor Emma naniniwala yan. Basta yung mga leaders po natin naniniwala doon. Amen? Yung rocket po, yung rocket habang pataas ng pataas yan, may mga bahagi yan nalalaglag. Hindi naman dahil masama, di ba? Bahagi sila nung rocket, pero hanggang doon lang talaga yung purpose nila, doon sa rocket. So, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo may marating na mas mataas pa, o bahagi kayo doon sa nalalaglag. Tapigin nyo yung katabi mo, sabihin mo, mag-isip-isip ka, kapatid. Amen. Amen po ba? My text is from 1 Samuel chapter 14. It may be a long reading, sabayan nyo lang po ako. Pasensya na ho kayo kung maliit po yung aking font. Chapter 14 verse 1. Pasok ko ito sa top 5 na kwento ko pag usaping kay David, kay Jonathan. This is the story of Jonathan. One day, Jonathan, son of Saul, said to his young armor bearer, "Come, let's go over to the Philistine outpost on the other side." But he did not tell his father. Tumalilis po sila. Sino kasama niya? Yung kanyang young armor bearer. Saul was staying on the outskirts of Gibeah under a pomegranate tree in Migron. With him were about 600 men. Ang dami pong kasama ni King Saul. Pero nandun po sila sa kuweba, nanginginig sa takot. Verse 3, among whom was Ahijah, who was wearing an ephod. He was a son of Ichabod's brother Ahitub, son of Phinehas. Buti na lang, hindi ganito yung mga pangalan po natin, no? Imagine mo, tawagin ka, Ahitub, Ahitub. Medyo hindi magandang pakinggan, no? Tapos may mga kabarkada kang, ang lakas man trip, di ba? Tub, 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 tub. Andyan na si Ahi, tub, 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 tub. Tuloy po natin. The son of Eli, the Lord's priest in Shiloh. No one was aware that Jonathan had left. So, tumakas si Jonathan, walang nakakaalam na tumalilis po siya. On each side of the pass that Jordan intended to cross to reach the Philistine outpost was a cliff. One was called Boses and the other Sene. Dalawa po yan. Tapos sa gitna, kapatagan. One cliff stood to the north toward Mikmash, the other to the south toward Geba. Jonathan said to his young armor bearer, tapigin mo yung katabi mo, sabi mo, pakinggan mo to, sinabi ni Jonathan. Pasensya na ho kayo, mahilig ako magpatapik ha. Pero sana lang kausapin nyo naman yung katabi nyo. Sana naman wag kayong magsalita ng walang kausap. Ang pangit yung tignan pag nandito kayo sa harapan. Sabi po ni Jonathan, ano sabi ni Jonathan? Sabi nito, come, let's go over to the outpost of those uncircumcised men. Tapang. Di ba? Iniwan niya yung 600 soldiers with the king doon sa cave na nanginginig sa takot para pumunta doon sa kuta ng kaaway. Ang kasama niya, nag-iisa, hindi pa mandirigma, taga-bit-bit lang ng espada niya. Anong tawag doon?
Sorry po sa word, tungak. Naka-live ba tayo? Oh, sorry po. Nakakatakot na yung mga tao sa no? Minsan kasi hindi nila alam yung konteksto. 'Di ba? May mga pinag-uusapan tayo sa church, we talk about it relationally. Kasi may relasyon tayo sa isa't isa, 'di ba? Amen. Para yung mga anak ko minsan nakikipag-wrestling sa akin 'yan eh. Pag nakita nyo minsan, baka sabihin yung mga anak ni Pastor Bernard para walang galang sa kanya. Hindi ganun yung love language namin eh, 'di ba? Minsan mga babae yan, bangas-bangas mukha niyan eh. Ganun kami magbiruan eh. Hindi, joke lang ho 'yun. Natatawa yung mga anak ko. Anong tawag doon? Relationship. Minsan yung mga nando sa internet, wala namang relasyon sa atin, kung ano sinasabi sa atin. Hindi naman nila alam, hindi naman nila tayo kilala, di ba? So anong in short, pag wala naman silang kinalaman sa atin, okay lang yun. Basta importante tayo, mahal natin isa't isa. Pero at the same time, nag-iingat pa rin naman tayo, di po ba? Amen? Amen. Naririnig ko lang ho, gusto ko lang sumunod kay Holy Spirit. Sino gusto yumaman? Pwede ko ba itong sabihin? Bless nyo po itong simbahan na to. Bless nyo po ang ating Pastor Eman. Wala ho siyang sinabi sa akin. Hindi ho kami nag-uusap niyan. Pero I believe, ang isa sa susi ng pagpapala sa buhay po natin, i-bless natin ang tahanan ng Diyos, i-bless natin ang lingkod ng Diyos. Mga kapatid, maniwala po kayo sa akin. Pagpapalain ng Diyos yung buhay po nating lahat. Amen po ba? Amen. Kala ko galit na kayo sa akin eh. Kasi iba yung tono nung, Amen! Medyo may konting galit ng konti eh. Pero okay lang po yun. Pag sumunod tayo sa Panginoon, bagamat may challenge, mas matindi yung reward. Handa ka na ba yumaman, Pastor? Parang ayaw mo pa. Alam nyo, mga lingkod ng Diyos, meron o wala, maglilingkod sa Diyos yan. Amen? Pero madaling maglingkod sa Diyos pag meron. Maniwala po kayo, di ba? Ang daling maglingkod sa Panginoon. So, tulong po natin para mas maipalaganap ang kaharian ng Diyos. Of course, hindi naman, at the end of the day, it's still God. Diba? May taga-tanim, may taga-dilig, but God made the growth. It's always God. Pero wag ho nating alisin sa equation na meron tayong gampanin. Kaya nga tawag sa atin, good stewards. Sa mababaw na salita, manager. O, tapigin yung katabi mo, sabi mo, manager. Tuloy ko lang kwento para alas 10 ng gabi tapos na mo tayo. Biro lang. Sabi po rito, perhaps, ito pa, tingnan mo sabi ni Jonathan, punta tayo sa kuta ng kaaway, tingnan mo to sagot niya, perhaps, hindi siya sure. Di ba? Pag ako yung armor bearer, sabihin ko sa kanya, bala ka dyan. Sabi niya, perhaps, the Lord will act in our behalf. Katapang. Pupunta ka doon, dalawa lang kayo, yung kalaban nyo nasa bundok, kayo nasa baba, o doon pa lang, di ba? Walang ka-strategy. Tapos, hindi pa siya sure. Sabi niya, perhaps the Lord will act on our behalf. Sino rito sigurado na yung buhay mo? Sino rito yung sigurado ka na sa buhay? Di ba? Future is never promised. Come on. Hello. Kaya kanino tayo nagtitiwala sa nakakaalam ng future? Sino yun? Ang Diyos. Hindi alam ng diablo yung future natin. Tapigin mo yung katabi mo, huwag kang magpapaniwala sa diablo. Maraming Kristiyano mas nakikinig sa diablo. Minsan hindi ko magets, may mga Christian, lagi nasa prayer room, pero ang susungit. Sinong espiritu nakatagpo mo doon? Come on. Pag galing ka sa presence, Lord, sigurado ko ang napakaganda ang ngiti mo. Sasabihin sa'yo mismo, walang tayong pera, okay lang yan. Di ba? Kaya kita mo yung mga pastor, lagi sinasama sa prayer room yung mga misis nila. Tawag doon, wisdom.
O sabi niya, perhaps the Lord will act on our behalf. Nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. That's faith. Do all that you have in mind. His armor bearer said, go ahead, I am with you, heart and soul. Oh my God, I pray, Pastor, meron kang mga taong kagaya nitong armor bearer na to na magsasabi sa iyo, kahit mahirap yung sitwasyon, sasabihin niya sa iyo, go ahead, I am with you, heart and soul. Hindi mo kailangan ng marami. May isa ka lang kasama na magsasabi sa iyo, kasama mo ko hanggang kamatayan. Tapos na usapan. Kaya lang, hindi lang isa to, Pastor. O, tapos na usapan. Ang liit ng Pilipinas, sa dami po natin dito ngayong hapon na to. Come on, church. Sabi po niya, go ahead, I am with you, heart and soul. Jonathan said, come on then, we will cross over toward them and let them see us. O, diba? Yung iba, stealthily pupunta do sa kuta, magtatago, tapos bubulagain nilang kaaway. Si Jonathan, hindi. Tara magpakita tayo. Hoy! Andito kami! Napapalibutan namin kayo! Dadalawa sila. Sabi nun, wait there until we come to you. Ang sabi po dito, Jonathan said, come on then, we will cross over toward them and let them see us. If they say to us, pakinggan natin sabihin Jonathan, kung sasabihin nila sa atin, wait there until we come to you, we will stay where we are and not go up to them. Di ba? Ang ganda po nun. Ito yung matindi, verse 10. But if they say, come up to us, we will climb up, because that will be our sign that the Lord has given them into our hands. Sabi po ni Jonathan, pag sinabi nilang, dyan lang kayo, bababa kami. Okay, hintay namin kayo. Pero pag sinabi nilang, umakyat kayo dito, yun na yung sign na binigay ng Diyos, yung mga kaaway natin sa ating mga kamay. Madali yung sitwasyon nila o hindi? Imposible? Because a lot of time, sa buhay Kristiyano mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos hindi sa buhay na mahirap. Tinawag niya tayo sa buhay na imposible. Itong church na to, hindi to mahirap, imposible to. Pero nangyari, bakit? Ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. Huwag na kayong magtaka kung in no time, mag-i-extend na tayo. Dahil maliit na po ito. Parang hindi kayo naniniwala. Pag naniwala ka, kapatid, bubulagain tayo ng Diyos. So both of them showed themselves to the Philistine outpost. Look, said the Philistine, the Hebrews are crawling out to the holes they were hiding in. The men of the outpost shouted to Jonathan and his armor bearer, come up to us, we will teach you a lesson. So Jonathan said to his armor bearer, climb up after me, the Lord has given them into the hands of Israel. O, yun na hinihintay nilang sign. Umakyat ba sila? Minsan hintay tayo ng hintay. Pag binigay ni Lord tong sign na to, eto na yun. Dumating yung sign, wala ka pa rin ginawa. Amen, ouch. Maraming Christians, ganyan. Hingi ng sign kay Lord. Pagdating ng sign, wala namang ginagawa. Not with Jonathan and his armor bearer. Ayun na sign, akyat po sila. Jonathan climb up using his hands and feet, natural. Meron pa bang ibang pang-akyat? Tandaan nyo, cliff yun hindi po yung pagano cliff. Paano sila akyat? Rock climbing. O doon pa lang pwede na silang mahulog, patay silang dalawa. Pagdating nila sa taas, pagod na sila. Paano pa sila makikipaglaban? Yung kasama pa niya, hindi sundalo. Taga-bit-bit lang ng kanyang espada. And by the way, at this point, naubos yung sandata ng Israelites. Nanakaw lahat ng kaaway, 2 espada na lang ang natitira, yung kay King Saul at saka kay Jonathan. Anong hawak ng ibang
sundalo. No wonder, kaya takot na takot sila. Hawak nila martilyo, pala, 2x2. Tapos kalaban nila, sophisticated yung armor. Di ba? Ganyan ang sitwasyon natin sa mundo, mga kapatid. Pag titignan mo yung sitwasyon, parang nandun ka sa ano? Nandun ka sa, ano ba yung sasabong? May dihado at saka may liamado. Parang lagi tayong nasa dihado na side. May mga sabungero dito, alam na alam. Chine-check ko lang po kayo. Pero huwag kayong mag-alala, nandito yung totoong Kristo. Pasok, di ba? Pasok, si Brother Ricky talaga. Dihado yun, dihado, pastor. Kala ko, sisigaw ka pa, logis. Joke lang po. So the Philistines fell before Jonathan and his armor bearer, followed and killed behind him. In that first attack, Jonathan and his armor bearer killed some 20 men in an area of about half an acre. Tuloy-tuloy ko lang ho Then panic struck the whole army. Those in the camp and field, and those in the outposts and raiding parties. And the ground shook. It was a panic sent by God. Sino nagdala ng panic sa kaaway? Si God. Hindi po si Jonathan at saka yung armor bearer niya. Sino nagdala ng panic? Si God. Sino solusyon? Si God. Di ba? Hindi pag nagipit ka, kay Bombay ka kakapit, kay God. Tapi kaming katabi mo, sabi mo, puro utang. Nakakakaba na ngayon pag naka-receive ka ng message, kamusta? Di ba? Dati pag kamusta, you feel, nakaka-touch, kinamusta ako ni kapatid. Ngayon pag kamusta, kinakabahan ka na Alam mo na yung kasunod, pwedeng pairam 500. Yung antagal-tagal mo nang hindi nakakausap, hindi kayo nagkikita, tapos mga musta out of nowhere, mangungutang lang. Mga kapatid, mag-ingat ho tayo, isa sa malakas na makasira ng relasyon, pera. Kaya medyo ingat lang naman ho tayo. Kaya pag may nangutang sa inyo, kung ayaw nyo masira relationship nyo, sabihin nyo na lang, hindi kita pautangin, pero magsishare na lang ako kahit papano. Alam kong hindi sasapat, pero at least, makakatulong sa iyo. Di ba? Amen? O, hindi pa kayo nag-away. Kasi yung pinautang mo, ikaw umaasa kang babayaran ka, pero marami pong nangungutang, nakakalimot na. Ang masakit pa nun, inutangan ka na, hindi ka pa binayaran, minamarites ka pa. Hindi, pastor, maganda naman intensyon ko, kaya ako minamarites siya. Anong tawag doon? Yung mga marites na may magandang intensyon? Good Samarites. O, tapingin mo katabi mo, Good Samarites ka ba? Dapat si Jesus yung ating minamarites O, tuloy ko ho. Saul's lookouts at Gibeah in Benjamin saw the army melting away in all direction. Then Saul said to the men who were with him, Master, the forces, and see who has left us. When they did, it was Jonathan and his armor bearer who were not there. Saul said to Ahijah, bring the ark of God. At the time it was with the Israelites. While Saul was talking to the priest, the tumult in the Philistine camp increased more and more. So Saul said to the priest, withdraw your hand. Then Saul and all his men assembled and went to the battle. They found the Philistines in total confusion. Ngayong oras na to, ang kaaway po ay confused na dahil sa ginagawa ni Lord through Turning Point Church. Hindi na malaman ng kaaway kung anong gagawin niya. Can I hear an amen, church? Sabi rito, those Hebrews who had previously been with the Philistines and had gone up with them to their camp, went over to the Israelites who were with Saul and Jonathan. When all the Israelites who had hidden in the hill country of Ephraim heard the Philistines were on the run, they joined the battle in hot pursuit. So on that day, the Lord saved Israel, and the battle moved on beyond Bet-Aben. God is good. Sabi ko nga sa inyo, ito yung context, natalo po, nagyabang si King Saul Ang konteksto ho niyang kwento na yun, nagyabang si King Saul,
Umabante po sila nang walang direksyon ng Diyos, natalo po sila, nagapi po sila, kaya napadpad po sila doon sa kuweba. Naagaw lahat ng armor nila at nandun po sila sa kuweba, takot na takot. Yun po yung konteksto po niyan. Pero may nag-iisang tao na may malinaw na purpose sa buhay niya. Ang pangalan niya si Jonathan. Come on. So, si Jonathan, sa chapter 14, verse 1 to 4, nung binasa natin, di ba? Sabi po bigla ni Jonathan, teka lang, alam ko yung purpose ng Diyos sa buhay ko eh. Hindi ako mananatili dito sa kuweba na to, kasama yung mga takot na sundalo. Kaya, sabi dyan, one day, Jonathan said, let us go look for the Lord. Amen? Andiyan po sa slide ko yan. So, ang tanong ko po mga kapatid, when do we make necessary changes in our lives? Kailan ba tayo humahakbang, gumagawa ng mga pagbabago sa buhay po natin? Kailan po? Diba darating yung isang punto sa buhay mo, you're sick and tired of being sick and tired. Pagod na ako na walang nangyayari sa buhay ko. Pagod na ako na ganito lang. Dahil alam ko sa puso ko, there is more. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, there is more. So, change begins, andyan po yan, change begins and hope erupts one day when you realize, like Jonathan, that God does not dwell in the cave of arrogance, disobedience, and cowardice. Alam nyo, dinadala ng purpose sa buhay natin. Isa sa dinadala ng purpose sa buhay natin, katapangan. O, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, matapang ka ba? Jonathan realized the Lord was not in the caves where his father had set up camp. Saan siya pumunta? Sabi niya, alam ko yung purpose ko. Kaya pupunta ako kung nasaan may ginagawa ang Diyos. He needed to go where God was working. Tapikin mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, doon tayo sa kung saan may ginagawa ang Diyos. Nakakapagod po yung Kristiyano ka, kilala mo ang Diyos, alam mo yung kapangyarihan niya, alam mo yung magandang plano niya sa buhay mo, tapos hindi mo nakikitang nangyayari yon. May problema ba sa side ni God? Wala. Kanino? Baka naman nasa atin. Baka naman kontento na tayo, ay magsipasok kayo, magsiupo, magsitayo, magsipuri, magsipagbigay, magsipaglood, magsiuwi na kayo. Ano sagot? Amen. Pumasok ka dyan, lumabas ka, walang nangyaring pagbabago. Samantalang ang Diyos natin, buhay at makapangyarihan. Hello? Am I encouraging you? Or am I offending you? Am I challenging you in your faith right now? There is more. Meron lagi. Mas higit. Sinong nakakakuha nun? The Bible said, the kingdom of God suffers violence, and the violent one take it by force. Yung may matinding pananampalataya. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, kunin mo na. Sabi ko nga po dyan sa slide ko, in experiencing God, kung gusto natin maranasan talaga si God, sabi ko dyan, we cannot go with God and stay where we are. We can go with God and stay where we are. Gusto mo sumama sa Diyos, hayaan mong anurin ka ng ilog ng Diyos. Dadaling ka niya kung saan niya gusto. We cannot go with Him and stay where we are. Amen po ba? Next slide, we must be willing to go, look, and search for God's activity. So sabi ni Jonathan, let's go over to the outpost of those uncircumcised fellows. Perhaps the Lord will act on our behalf. Hindi pa nga sigurado di ba? Kasi sabi ni Jonathan, perhaps, baka kumilos ang Diyos on our behalf. Hindi pa siya sure, pero humakbang na siya.
Minsan may mga bagay hindi pa sure, pero yung paghakbang mo ng pananampalataya, that make things happen. Subukan niyo lang po, i-challenge ko po kayo, humakbang po kayo ngayon ng may pananampalataya. Gulatin niyo po yung mga sarili niyo. Gulatin niyo yung mga misis niyo, bilihan niyo ng brand new house and lot yan. Gulatin niyo yung mga mister niyo, bilihan yung brand new car yan. Pag hindi magbukas ang langit, di ba? May mga bata hindi ko madugtungan. Sa couples fellowship na lang. So Jonathan's action reveal this godly principle of going with God. O tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, let's go with God. Pastor, hindi laging madali, but always go with God. Gusto ko po talagang makita to si Pastor Emma na talagang mag-soar higher and higher. Tawag po sa akin ni Pastor Kuya. Oh, tanggap ko na ho. Tanggap ko, nakita nyo naman sa noo, di ba? Ay, sa ano? Di ba? Pero lagi ko sinasabi sa puso ko, Lord, dalin mo ko sa pinakamalayo at pinakamataas na pwede mong pagdalan sa akin para yung mga susunod sa akin, yun yung maging tuntungan ng paa nila. I always believe, it's always biblical principle, the older generation will be great, but the younger generation will be greater. Huwag tayong pumayag na yung mga anak natin, mas mababa yung narating kaysa sa narating natin sa buhay. Dapat yung ating pong siling maging tuntungan ng paapo nila. Amen po? Kaya naniniwala talaga ako, pastor ng ano to, mega church to, si Pastor Eman. Humanda ka, pastor. Walang salitang bumagsak sa lupa na hindi nagbunga. All throughout the Bible, we find God calling His followers to go. Di ba? Si Moses o si Abraham, sabi ni God sa kanya, go to this new land. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ang alam niya lang yung iiwan niya. Sabi ng Diyos kay Moses, go back to Egypt. Hindi niya alam kung anong kahihinat na niya doon. Sabi ni God kay Joshua, follow closely because they were going away, they had never been before. Sabi niya kay Joshua. So lagi po nating makikita sa Bible, as far as God is concerned, sa kanyang mga tagasunod, lagi niyang sinasabi, go. Diba? Yung Great Commission, Matthew 28, verse 18 to 19, ano sabi doon? Go! Pero ngayon, nakakalungkot, marami pong simbahan, imbis na go, ano pong sinasabi? Come and listen. Come and listen. Hello? Hindi naman ho yun masama, kaya lang iba, kontento na po doon, instead of going with God. Nasa ng adventure when we go with God. Naalala ko, ikakasal po kami ng misis ko. Tinakot ako eh. Sabi niya, may plano ka bang pakasalan ako? Wala. Nanginig yung tuhod ko. Lapit ako kay Lord eh. Lord, wala po akong ipon. Kasi pagka-graduate ko ng college, nag-apply ako, inara ko kagad ng Marriott Hotel sa Riyadh. Health club manager, supervisor. Ang ganda kaagad ng offer sa akin. Sabi ko, ito na yun. Tapos few days na lang, palipad na ako. Biglang narinig ko si Lord, audibly. Sabi sa akin, Bernard, ako to si Kuya. Hindi kita dyan tinatawag. Naiyak ako eh. Hindi dahil nag-struggle ako, dahil yung kapalit magandang future na sana eh. Hindi tayo sure. Minsan kasi akala natin maganda na eh. Pero si Lord lang at the end of the day, di ba? Ang makapagbibigay ng magandang future talaga sa atin, mga kapatid. So sabi ko, Lord, naiyak ako kasi matagal ko nang hinintay yung confirmation na yun. Kasi nung nakilala ko si Lord, nung 12 years old ako, nung araw na ilalaklak ako ng muriatic acid. By the way, in Jesus' name, suicide is not from God. Kung sumagi man lang sa isip mo yan, I rebuke that. That evil thought of suicide in Jesus' name. So, sabi ko, wala nang, gandito na lang buhay ko, lalaklak na ako. On the way home, nakita ko yung classmate ko, grade 5 po ako noon eh.
Sabi sa akin, daan ka sa bahay, nagpansit nanay ko. Buti na lang, napakatakaw ko po. Pinaunlakan ko yung pansit. Pagpasok ko sa bahay nila, kita ko si Nanay Elsa, yung nasa Hong Kong. Nanay tawag ko sa kanya kasi siya nag-share sa akin eh. Pagtingin ko po sa kanya, ang nakikita ko sa mata niya, mata ni Jesus, nakatingin sa akin. I want to declare that upon all of us. When people outside look at you, makikita nila si Lord sa buhay mo. Biglang nagbago, may nangyari sa kalooban ko eh. Nagmadali akong kumain, may take out pa. Pag uwi ko po sa bahay namin, nilagay ko sa toilet bowl yung yun, luminis. Akyat po ako sa taas. Luhod ako, iyak ako. Sabi ko, Lord, di ko alam kung tama to, kung ikaw ba yan. Isa lang sigurado ko, I am desperate. Out of nowhere, may yumakap mula sa likod ko, tangibly. Napakahigpit. Alam niyo yung mga time na yon, kaya ako magpapakamatay, parang simula kaisip ako, intay ako ng intay, ng pagkakataon, maramdaman ko yung tatay ko, mahal ako. Hindi ko na ikukwento yung detalye. I grew up with so much longing na mahal na ko ng tatay ko. Nayakap ko nga tatay ko nung nalagutan na ng hininga sa ospital eh. Kaya galit na galit ako sa tatay ko, napakadamot eh. Isang yakap lang, di pa binigay sa akin. Di ba, ang hirap yumakap sa patay, para kayo mayakap sa goma. Kaya habang buhay pa yung mga magulang nyo, yakapin nyo na. Hindi po ako mahal ng magulang ko, Pastor. Baliktarin mo, ikaw magmahal sa kanya. Come on. Kailan pa kayo mag-I love you pag nasa kabaong na? O kahit magngangangungaw ka doon, di na yung maririnig. Iba pa rin yung buhay, di ba? Pag habang buhay, di ba? I love you, Mami. Mwah, mwah. Yakapin mo maigpit, nararamdaman mo yung init. May kakaibang hatid yun eh, di ba? Yung misis ko nga eh, magdikit lang yung daliri namin sa isa't isa, may kakaibang dating na eh. Malis aside hindi to couples fellowship. May mga young people. Huminahon tayo mga kapatid. God is good. So, ano pong ginawa po ni Jonathan? He go where God where God is working. Amen po ba? Ba't nawala yung ko? Kung nasaan ang Diyos, nandun siya. Often, the company, tapos ito pa, pangalawa ho, pag people of purpose ka, pupunta ka, isi-search mo si God. Kasabi ni Jonathan, let's go where God is. Let's search for God. Amen? Ang people-driven purpose-driven people, hinahanap niyang palagi ang Diyos. Hindi natin hinahayaan na kumilos lang tayo ng sa atin lang. Pangalawa, let's admit it, hindi madali yun. Kaya nga, mga kapatid, napaka-importante na kahit mahirap yung paghahanap natin sa Diyos, yung kamay niya, yung mukha niya, kung saan nandun siya, kung saan siya may ginagawa, di ba? We don't have to do it alone. O, tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi ka nag-iisa. Sinong kasama natin? Yung isa't isa. Kaya nga importante, come on, purpose-driven people, napaka-importante na mamili ka ng taong makakasama mo. It's very important to select or to choose your friends wisely. May mga taong mabuting tao pero hindi kayo pareho ng isip at puso. Tama po ba? Kaya nga ho kinreate ni God ang body of Christ na diverse. Hindi lahat kamay. Hindi lahat paa. Oh. Kaya yung iba, pag hindi sila paa, kung paa ka, tapos yung iba hindi paa, wag mong awayin. Magkakaiba lang yung assignment ng Diyos sa atin eh. Pero iisang katawan po tayo. Naalala ko nung nagsisimula po ito, ang ating Pastor Eman, kung ano-anong batikos ang natanggap. Ayaw na nga po niyan eh. Buti na lang parang si Jonathan to, bahala kayo dyan. Diyan kayo sa kuweba. Basta ako, pupunta ako dito sa kuta ng kaaway. Baka kumilos ang Diyos. Oh. Pastor, paminsan-minsan lingon ka. Maiiyak ka sa kabutihan talaga ng Diyos, di ba?
Malayo pa, pero malayo na yung narating po ng iglesyang ito. Hallelujah! Often, the company we keep determines the success or failure sa buhay po natin. Tama po ba, mali? Kaya nga, sabi ko po sa kanila very intentional na po kami ngayon sa discipleship. Dati po, bahala kayo dyan. Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Ngayon, very intentional na. Sama-sama tayo rito. Sa hirap at ginawa hanggang kamatayan. Basta importante, dun tayo kung saan papunta si Lord. Amen po ba? I am with you, heart and soul. Ang sarap magkaroon ng ganung kasama, pastor, di ba? Proverbs 12:26, the righteous use caution when choosing friends because the way of the wicked leads them astray. Maghatakan tayo pataas, magpababa. 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good morals or good characters. Diba? Hello? Sabi po ni King Solomon, two are better than one for they have a good return for their labor. Ecclesiastes 4 verse 9 to 10. Proverbs 27 verse 6, and he declared that the wounds of a friend are better than the kisses of an enemy. Di bali nang may mga sugat, pero totoong kaibigan mo naman yung kasama mo. Keso halik ng halik sa'yo, Judas pala. Tapi kaming katabi mo, sabi mo, Judas ka ba? Amen? Jonathan's choices in the camp of Gibeah were an arrogant and disobedient king or soldiers who were quaking with fear. Yun lang yung choice niya Nandito ko sa kuweba, kasama ko arroganting hari o yung mga sundalong takot. Kaya nga sabi ko po, sometimes the best choice is to make some new friends. Samahan mo yung sa tingin mo, yung nasa puso mo na makakasama mo na marating yung destiny ng Diyos sa buhay mo. Yung iba ho kasi sa atin, sobrang bait, no? Hindi may pag-asa pa yan. Pastor Eman, dami nang nakasama niyan Hindi may pag-asa pa to. At the end of the day, wala pa rin pag-asa. Bahala ka dyan. Come on. Jonathan found one man who shared a kindred spirit. One man in the camp recognized true courage, purpose-driven, godly leadership, and triumphant faith. Kaya nga sabi niya, I am with you, heart and soul. Chapter 14, verse 7. We all need friends. Kagaya po nung armor bearer ni Jonathan. Tama po ba? Friends who build up, not tear down. Who inspire confidence and courage, not inflict criticism. Who encourage bold faith, not discourage. Taking risks. Who support with heart and soul, not just those who stick around for the party. Basta maayos, maganda, party-party, magkakasama tayo. Pag problema na, bahala na kayo dyan. Hindi po ganun. Amen? Alam ko, Pastor, that the Lord has given you this kind of heart to discern, to see the right people who will be with you. Hanggang doon sa destiny ng Diyos. Who you associate with is one of the few decisions over which you have 100% control. Hindi nyo pwedeng isisi sa iba yan. Yung makakasama mo, 100% ng control na yun, nasa yung desisyon. Tapi kaming katabi mo, huwag ka na magturo ng iba. Kaya manalangin ho tayo na ipadala ng Diyos sa simbahang ito, yung mga taong kagaya ng puso po natin, na makakasama po natin, na abutin yung pangitain ng Diyos para po sa church natin. Si Jonathan was surrounded by people with so many excuses. Ano mga excuse nila? Mga legitimate naman yung excuse nila. Di ba? Bakit sila nandoon? For staying stuck in the cave of defeat and despair. Yung mga Palestino, napakalakas. Yung mga weapon natin, nanakaw nila. Yung hari natin, ang yabang. Anyway, sumusunod lang tayo sa gobyerno. By the way, manalangin po tayo next week na eleksyon. Tapi kaming katabi mo, sabi mo, umayos ka ng boto.
Kung gusto nyo po ng jacket, bibigyan ko na kayo. Huwag na kayong manghingi sa politiko. Come on, church, for the longest time, akala ng maraming Pilipino, ang pag-asa po ng Pilipinas nasa politiko, na kay Kristo. Ang utang ho natin, trilyon-trilyon na. Yung inaanak ko, kahit yung bunso mo, pastor, nagbabayad na ng utang ng Pilipinas. Mahirap ba Pilipinas? Hindi ako makapayag. Lahat ng klase ng mineral meron tayo. O kinakanta na nga natin, ginto, ginto. Ang dami nating ginto. Name it, we have that. Magnesium. Ano pa? Lahat ng mineral, lahat ng nasa elements, table of elements, meron tayo sa Pilipinas. Isda. Ang pinakamayamang bahagi ng karagatan nasa Pilipinas. Datu Bataha Reef. Isa po yun. Ang pinakamalaking imbakan ng langis, nasa West Philippine Sea. Kaya pilit inaangkin ng China. Takot ba kayo sa China? Mga gamit naman nila, made in China. May panama ba yung mga missile nila sa Quitis natin? Dagdagan mo pa. Goodbye, Philippines. Ano pa? Lahat ng goodbye. Pati Sinapolis na damay. Honestly, come on, church. Diba? Hanapin natin si Lord ngayon. So, bumoto po tayo. Please lang, dyan lang tayo pantay-pantay sa pagboto. Bumoto tayo hindi dahil sikat. Kung nandun lang pangalan ni Vico Soto, iboboto ko ng presidente yun eh. Kaya lang wala eh. Pwede ba ilagay doon, President Vico? Hindi, hanggang senator lang muna tayo ngayon eh, di ba? Party list. Medyo may konting problema ko kasi sa decision ng Supreme Court eh, yung sectoral representation. Yung iba doon, sinabi lang, itong sector na to nire-represent ko. Kahit hindi naman. Ginagamit ng mga political party at ng mga mayayamang tao para magluklok ng mga quote-unquote party list representative. Bakit? May pondo yun eh. Yung mga mahirap, pumunta lang kayo sa ospital, nakakaawa. Diyan lang ho sa amin. Alas 10 pa lang ng gabi, mga nakapila na sa kalsada yung mga tao, doon na natutulog para makakuha po ng konting tulong sa DSWD. Nakakalungkot po, di ba? Tapi kaming katabi mo, sa mo bumoto ka ng tama. Hindi naman ho tayo black voting. Di ba? Hanapin natin si Lord sa mga tao na iboboto po natin. Hindi porkit magaling magbudots, iboboto nyo na. Magaling naman kami sumayaw ni Pastor Eman eh. Di sana kumandidato na lang din kaming politiko. Gento. Kala nyo ha. We serve a God who always do the impossible. Diba? To experience the power of God, you must sever ties with those who prefer to hide in dusty caves, but join heart and soul with those who will climb mountains for the glory of God. So mga kapatid, let's search for God, let's choose our friends wisely. Pag purpose-driven ka, we always strive for victory. Tapikin mo katabi mo, sabi mo, strive for victory. Si Jonathan, ayaw niya lang magtumakas doon sa cave. He wanted victory over the enemy. He desired a life of excellence and success. Mediocrity was never an option. So Jonathan climbed. Hindi madali pong umakyat doon ha. Minsan nga mag-rock climbing kayo dito. Wall climbing lang. Para malaman natin hindi madali yun. Pero kapag narating mo yung taas, kahit yung flat lang, mas madali kasing flat lang eh.
Pero pag first timer ka, mahirap pa rin. Pero pag narating mo yung taas, ang yabang ng pakiramdam. Uy, narating ko yung taas. Gaano ba kataas? 6 feet. Ibig sabihin, tumuntong ka lang sa upuan. Hello? So, Jonathan's climb paints a powerful picture of victory being available to those who are willing to move to a higher level of faith. Si Pedro, hindi niya malalaman na makakalakad siya sa tubig kung hindi niya sinubukang lumabas ng bangka. Tapikin niyo po yung katabi niyo, sabi mo, seryoso, lumabas ka na ng bangka. Victory is ultimately accomplished by God. Tama? Jonathan clearly states that he will not fight unless he perceive, verse 10 ang binasa natin, that the Lord has given them into our hands. Madalas na-overlook natin to. Si Jonathan, si Peter, yung in-example ko, di ba? They knew the call of God. Bakit? Because they had spent time listening to His voice. They searched for God. Kaya nung narinig nila yung tinig ni Lord, kasi sabi ni Peter yung ibang kasama niya sa bangka, di ba, sabi, "Ghost, ghost!" Sabi ni Peter, siya hindi, tinignan niyang mataman Tapos sabi niya, "Lord, kung ikaw yan, sabi mo sa akin, pumunta ako dyan. If it's you, ask me to come." Sabi ni Jesus, "Come." Narinig niya yung tinig ni Lord Something so familiar. Kaya nung ginawa ni Peter, he step out of the boat. Ganon din si Jonathan. Di ba? That the Lord has given them into our hands. Kasi sabi niya, doon sa armor niya, pag sinabi nilang ganito, sure, si Lord to. So victory, nandyan po sa aking slide, is rarely a spontaneous event. Minsan akala natin yung katagumpayan, ano lang yung binagsakan ka lang ng tsamba, o ng na ang tawag doon, parang, uy, swerte naman. Hindi po ganun yung tagumpay Sino mga business people dito? Di ba? Maraming tao, kala nila napakadaling mag-business Bi-business na lang ako, kala mo ganun-ganun lang Pero pag nandun ka na, napakarami palang aspeto ng business. Sasabi mo, ay, mali, ayoko na. Hindi ako para dito. It usually comes after significant preparation, determination, and consecration. Nakikita lang ng marami, ito na Ito na, yung resulta. Pero hindi nila kikita yung mga gabi na nakalude ka sa Panginoon, umiiyak ka, yung mga panahon na talagang iniiyak mo sa Panginoon, yung hirap na sitwasyon. Kaya nga yung katabi mo, resulta yan ng pagluhod sa Diyos ng ating pastor at ng ating mga kapatid. O, congratulate mo siya, sabi mo, "Congrats kapatid, nandito ka." Amen. Pero mga kapatid, ito hindi natin ito madalas ma-realize. Yung victory may price. Pero yung failure, meron ding price. The price of failure is far greater. Diba? Defeat, discouragement, fear, depression, missed opportunity are incredible cost compared to the dedication to climb. So, parang ganito lang nakakapagod naman maglakad. 15 to 20 minutes lang na lakad, ayaw mo pa? Ang kapalit no, hindi ka aatakihin sa puso. Hindi, pastor, nag-gym naman ako, ganito yung gym ko Biceps. Sinong alagad ng Panginoon mahilig mag-gym? Kilala nyo? Siret? Siret? Di si Matthew. Pwede. Sino po sa Bible yung pinakamalit na tao? Alam ko yung sasagot nyo, si Sakeo. O, di ba? Alam nyo ba, may mas maliit kay Sakeo? Siret? Di si Nehemiah. Nye. Pero may mas maliit pa kay Nehemiah. May mas maliit pa doon. Kaibigan po ni Job. Di ba may 3 siyang kaibigan? Yung isa doon, mas maliit pa kay Nehemiah. Sabi sa Bible, si Bildad, the Shuhite.
Di ba? Yan sabi ko sa inyo eh. Anong pinakaunang gadget po sa Bible? Ha? Ha? Hindi, may mas nauna pa dun eh. Specific na yun eh. Sa Garden of Eden pa lang. Apple. May pinakamaliit lang na memory yun. Alam nyo kung ilang memory yun? 1 byte. Pwede. Anong pinakaunang motor? Ang daming motor sa labas eh. Anong pinakaunang motor? Siret? Fury. Di ba? God drove out Adam and Eve outside of the garden with fury. Pwede. Anong pinakamalaking sedan? Nasa Bible yan. Yung sedan na kotse, pinakamalaki. Accord. O di ba? The 12 disciples and Jesus were in one accord. Imagine mo, 13 sila, nagkasya sila doon. O, pwede. O, yun na muna, mamaya na yung iba. Baka kasi naantok na kayo. Yung iba, minsan 15 to 20 minutes walk, akala natin nakakapagod, ang init-init naman, pastor. Kapalit nun, di ka aatakihin sa puso. O, mamili ka. Anong price yung pipiliin mo? Yung konting pagod o yung atake sa puso? Come on, church. Success has a price, but so does failure. Kaya nga, ang tanong ko palagi, which price do you want to pay? O, doon na tayo sa price ng success. Parehong hindi yun madali. Mamili na lang tayo. We were created to climb higher, run faster, and fly further. Actually, this is a prophetic word that I want to release. Come on, Turning Point Church. This church will climb higher, will run faster, and will fly farther. That's what I received from the Holy Spirit. In Jesus' name. By the power and the purpose of God to your life. Climbing is a matter of attitude. O, sabihin natin lahat, attitude. So, pastor, matanda na ako. It's not about age. It's not about academic training. It's not about some external circumstances. Diba? Attitude yan. Faith yan. Sabihin natin lahat, faith. Madalas kasi pag sinabi natin, pag may nare-receive tayo kay Lord, anong madalas ginagawa natin? Nagsusulat kaagad tayo ng mga bagay na wala tayo. Sometime 2015, di ba, magkakasama po kami nila Pastor Eman, mga around that time, yun na, may ginagawa na si Lord sa buhay po ni Pastor Eman. Tapos narinig ko kay Holy Spirit, I was so busy then, going here and there and everywhere. Tapos sabi sa akin ni Holy Spirit, I want you to stop what you are doing. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Ito lang yung alam kong at gustong-gusto kong gawin. Sabi sa akin ni Holy Spirit, stop. Tapos sabi sa akin ni Holy Spirit, I want you to apply in this particular government office. Sabi ko, Lord, gusto kong magpastor, gusto kong mag-serve. Ang linaw. Di ba, alam naman natin pag si Lord nangungusap sa puso natin, kaya lang madalas nakikipaglaban tayo. 'Di ba? Kanina nung offering may mga ganun lukot na lukot yung pera Nakikipaglaban sa Diyos Ihulog ko ba 'to? Kawawa naman yung nagbibilang. Sino yung taga-bilang ng offering? 'Di ba madalas lukot na lukot yung pera? So sabi ko, Lord, anong gagawin ko na? Sabi sa akin ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Tapikin mo yung katabi mo, sabi, magtiwala ka kay Lord. O sabi sa akin, Lord, magpasa ka. Paano na to? So, nag-prepare ako. Punta po ako sa government office. Kita kami bigla ni Attorney Pastora na ring. Ang ginagawa nyo rito, Pastor? Narinig ko si Holy Spirit, mag-apply daw ako Taman-tama, Pastor. May meeting ako kay Chief. Kaibigan pala ni Pastora na ring. To make the long story short, sabi sa akin, Pastor, bakit ka mag-apply dito? Malit lang sweldo sa gobyerno. Narinig ko po si God sa heart ko. Sabi niya, tama-tama, kailangan ng opisina ng gobyerno mga pastor.
Tawagin si Nelson, yung head po nung HR. Ano na lang, formality na lahat. Second week po yun ng June, July 1st, nag-start na po akong trabaho. Tapos pakiramdam ko, para ako si Joseph, nakakulong doon sa kuweba. Ba't nandito ako, Lord? Anong ginagawa ko dito? Iba yung gusto kong gawin. Sabi sa akin ni Lord, huminahon ka. Huminahon ka lang. Kaya lagi sinasabi ni Lord, di ba, peace? Peace. Di ba? Kasi nakakatakot ang buhay. Sabi mo sa katabi mo, peace. Do not be afraid. Lagi sinasabi ni Lord yun. Nandun na ako, narinig ko si Holy Spirit. Pambira, mas nakakatakot. Sabi sa akin, Holy Spirit, I want you to take up law school. In Jesus' name, lumayas ka dyan. Law school. Again, madalas, pagkalabas dun sa comfort zone natin, naririnig natin, nag-iimbentaryo na tayo kagad ng mga bagay na wala tayo. Sabi ko, Lord, imposible yan. Nagpapastor ako. Pamilyado ko. May edad na ako, pero wala naman ho sa edad yun, di ba? Pero at that time, I was, basta, 37 na ako. Sabi, nakakayanam, 37 na ako. Gumraduate ako ng college, 2003 pa. Sige, computin nyo po yung edad ko. Subukan nyo. Tapos, mag-aaral na naman po ako. Ang dami-dami kong ganun kay Lord. Hindi. Tapos, finally, sabi ko, Lord, wala akong nakalaan na budget dyan. Alam nyo naman po ang buhay ng pastor. Di ba? Nung lumapit po yung nanlilimos kay Pedro, dun sa gate called Beautiful, he begged for alms. Ano sabi ni Peter? Silver and gold, we do not have, we are pastors. Kala ko hindi nyo na-gets eh. Joke lang yun, wala yung we are pastors ha. Di ba sabi ni Peter, silver and gold we do not have. Masarap po ba yung Starbucks? Yung iba sa inyo, Starbucks ng Starbucks. Ayaw nyo namang magsama. Kala nyo ba yung mga pastor nyo ayaw mag-Starbucks? Gusto rin namin. Iniisip lang namin yung gasto sa susunod. Hello? May kaibigan ako, bro, parang ang ganda nitong yung BYD na kotse, di ba? Ganda nito, bibili nga ako nito. Sa isip-isip ko lang, bili mo din ako. Ganyan ang buhay po ng lingkod ng Diyos di ba? We are not rich, but we make many rich. Hello? But don't get me wrong. Hindi ko naman nung sinabing pagpastor kayo, hikahos yung buhay. Ang kalooban ho ng Diyos sa bawat anak niya, buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Pagka hindi ganun yung buhay natin, huwag tayo pumayag. Kasi namatay si Kristo sa krus. He who is rich in heaven, the Bible said, He became poor so that in His poverty, we may become rich. Pastor, tinutukoy doon, spiritual life Yun na nga dinil ni Lord yung pinakamatindi, yung spirituality. Ano na lang yung mga physical? Maliit na lang yan. Sino nagkakaroon ng mataas na faith ngayon? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, humanda ka. Parating na. Sabi mo, parating na. Sabi mo, on the way na. Gugulatin ka ni Lord. Yung hindi mo inaasahan. Yung hindi mo hinihingi. Padating na, kapatid. Hallelujah! Ganyan po si God. Hindi sagad na, okay na to. Kanonood natin ng social media, okay na to. Sanay na, okay na yan. Hindi, may mas matindi pa. Huwag kang pumayag. Marami ka nang na-receive, hindi pa tapos si Lord. Kasi pag tapos na si Lord, uuwi na tayo. Dapat gumigising pa tayo everyday, may nakalaan pang mas matindi. Yun po yung sinasabi sa Jeremiah 29:11. The purpose that He has for you. Yun yung end point Yung plano, sala sa labat.
Napakaraming plano ng Diyos, marami po siyang daan. Hindi obra tong daan na to, o dito kita idadaan. Hindi to obra, dito kita idadaan. O isa lang sigurado, mararating mo yun. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Sure po ako dyan, itataya ko lahat ng daliri ko, kahit ihalo nyo sa sisig. We are called to be purpose-driven followers of Christ who look to the mountains and set our minds on things above. Amen po ba? Hindi po come and listen in church, kundi go. Next, Apostle Paul warned, sa latter days, people will hold to a form. 2 Timothy 3:5, di ba? Darating yung time, yung mga tao, okay na sa kanila yung form, without power. Kaya marami po, kontento na. Hindi naman masama, no? Maganda nga kasi we are serving an excellent God. Amen? Pero sana hindi tayo ganito. Pag yung simbahan, wala nang magandang ilaw, wala nang magandang tugtugan, wala nang malamig na aircon, sapat na ba yung presensya ng Diyos para maging masaya tayong lahat? Sabi ni A.W. Tozer, what if the only entertainment inside the church is the presence of God? Would you love to be entertained? Amen? Sapat na si Jesus lang, sapat na . So, mga kapatid, wag po tayong magsettle sa mga substitute lang. Dapat yung Christianity, yung buhay natin, purpose-driven, puno ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang yung form. Nangyari po yan sa Israel . Pumupunta sila sa templo to do religious activity, tapos yung Ark of the Covenant, wala na, nanakaw. Pero day in, day out, nando sila sa temple. Kaya sabi po ni King David, I will not give sleep to my eyes, nor slumber to my eyelids, nor give rest to my body, until I find the mighty one of Israel. Ang tinutukoy niya, yung pong Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of God during that time. Nando sa Ephrata, sa malayong lugar. Kaya nang ginawa ni King David, ginawa niya lahat ng makakain niya para maibalik po yung Ark of the Covenant. Saan? Sa Jerusalem. Jerusalem is the very center of Israel. Tama? Because that is the rightful place of God in our lives. Saan? Sa sentro. Saan na pa ako si Kristo? Sa gitna. Nung nag-resurrect siya, nag-appear siya sa maraming mga tao. Madalas, pag nag-appear siya, saan sa tumatayo? Sa kanilang kalagitnaan. Bakit? Yun yung tamang lugar ng Diyos sa buhay natin. Let's not make God just a part of our lives. Let's make Him the center. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, sentro ng buhay, si Kristo. Last, ang dami ko nang dinaldal. Pag purpose-driven ka, di ba, isa lang gagawin mo, just climb. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, mag-climb ka. Nagsimula po ako dito sa kwento na to, examining the life of a young man who was bold enough, courageous enough in his faith to climb a mountain, to pick a fight with the enemy, and to believe the one true God would accomplish a mighty victory. Jonathan's motto, ayan, nandyan. Jonathan's motto and our challenge is climb. Amen? Silent B daw yun, climb. Parang masarap kasi may B, climb. Di ba? Mahirap, challenging, pero rewarding. Hello? Di ba ang hirap pumasok sa BJMP? Napunta rin ho kami sa Taguig . Sa female nga lang kami madalas . Yung pong may isang ministry, yung Awakening Glory Revival, 2 tao lang ho yung Grabe dito sa turning point, mic pa lang, mapupuspos ka na . Anyways, marami kong gusto sabihin. Nag-iingat po ako . Kasi kami ni Pastor Emma, magkakilala kami yan . Mga tinginan lang namin, alam na namin ibig sabihin . 2 tao lang ho yun . 2 tao.
Wala silang supporter, out of their own pocket, gumagastos sila ng mga goods, pumupunta sila doon sa female dorm. Sabi nila, hindi nila alam bakit lagi sa female dorm. Yung pala, majority na nakakulong doon sa female dorm, walang dalaw. Hindi talaga dinadalaw, karamihan nasa probinsya. So kaya pag inabutan mo lang ng deodorant, napupuspos eh. Hello? Pag hindi mo sila inabutan deodorant, ikaw ang mapupuspos eh. Ang lakas ng power eh. But kidding aside, di ba? Sabi ko nga po sa kanila, ang totoong kalayaan, hindi yung nasa labas kayo ng kulungan nito eh. Ang totoong kalayaan, yung pusong malaya. Makakaranas ka lang ng pusong malaya, ng buhay ng malaya pag na kay Kristo ka eh. Kaya I want to challenge our brothers, hindi na ho kayo PDLs eh. Di ba? Mga kapatid, modesty aside, kaya po nandito kayo, may malaki at dakilang plano ang Diyos sa buhay po ninyo. Kaya wag po tayong pumayag na bumalik pa dun sa dati. Kung babalik man tayo dun, kayo na yung gagamitin ng Panginoon para magpalaya ng mga taong nakakulong sa gapos po ng dyablo. Bigla ako kung nakakita ng napakaraming taong pinalalaya ng Diyos sa buhay po ninyo. God is good. Brother Mark, bigla akong nakakita ng kotse nung inabutan mo ko ng mic. Seriously, I want to declare it to you in Jesus' name. Ikaw na bahala kung anong klase ng kotse yung hihingi mo kay Lord. Humingi ka na ng malaki, parating na sa pangalan ni Jesus. God is good. Wow. Wow. Ang sarap maglingkod po sa Panginoon, di po ba? Jonathan's motto and our challenge is simply climb. Sabi ng Panginoon kay Joshua, tapangan mo lang. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Pangako yan ng Diyos. Nangako siya. Hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo pababayan. Tapangan niyo po. I feel like some of us here, we are in that place that we play it safe. But God, tonight, He wants you to hear Him. He wants you to step out of your comfort zone. He wants you to climb. He wants you to take the challenge. Because He wants you to know that He's the God moving mountain. He's the kind of God na meron ka lang 5 tinapay, 2 isda, so sobrahan pa niya ng 12 bakol. He's the 12 basketful God of leftover. He's the net-breaking catch of fish God. Kapatid, boring lang ang Christian life kapag di natin alam yung purpose natin. Pag alam mo yung purpose mo, nando na, nakakatakot yung kakaharapin natin. Pero meron pong praise the Lord. Thank you, brother. Hallelujah. Hindi lang doon nagtapos yun, ha? Pagkatapos po na may gawing malaking exploit ang Diyos through the life of Jonathan and his armor bearer. Anong sumunod na sinabi po? Dito ako magtatapos. Verse 20 to 23. Sabi rito, then Saul and all his men assembled and went to battle. Teka lang, takot na takot tong mga taong to, nagtatago sa kuweba. Na-encourage. Lumabas sa lungga. Kapatid, yung paghakbang mo sa pananampalataya, hindi matatapos sa buhay mo. May mga tao na nakapalibot sa iyo na takot sumubok, pero pag nakita kang humakbang, hahakbang silang kasama mo. May mga taong umayaw na, sabi rito, they found in the Philistines in total confusion, striking each other with their sword. Verse 21, those Hebrews
who had previously been with the Philistines. O, di ba? Sumakabilang bakod na yung iba. Sila King Saul, yung mga kasama niyang 600 soldier, takot nagtatago. Yung iba, totally, sumakabilang bakod na, nag-backslide na, kumampi na sa kalaban. Pero anong nangyari? Sabi rito, those Hebrews who had previously been with the Philistines and had gone up with them to their camp, went over to the Israelites who were with Saul and Jonathan. Bumalik uli. Maraming tao, hindi mo lang alam, napapalibutan ka, umayaw na. Bumalik na sa dati nilang buhay. Napagod na, nagsawa na. Pero yung paghakbang mo ng pananampalataya, yun yung magbabalik sa kanila uli sa Panginoon. Verse 22, when all the Israelites who had hidden in the hill country of Ephraim heard, ang dami pong takot na nagtatago ngayon. Mga Kristiyano, for some reason, nasaktan, nahirapan. Hindi ko kalooban ng Diyos yung namatay sa SCTEX. Mga kapatid natin sa Panginoon, papunta sa children's camp. Diba, sinandwich po nung bus? Kalooban ba? Sa tingin nyo, kalooban ba ng Diyos yon? Yun ang nais ng kaaway. Pumatay, sumira, magwasak. Nakakalungkot po yun. Maraming nagtatanong sa akin, kalooban ba ng Diyos yun? Definitely hindi kalooban ng Diyos yun. Pero nakakalusot. Diba? Pero yung all things work together for good for those who love God and called according to His purpose. Ano ibig sabihin nun? May mga bagay nangyayari sa buhay natin, hindi kalooban ng Diyos. Pero nangyayari. Amen? Pero ang maganda doon, may mga nangyayaring hindi kalooban ni Lord, pero ang intensyon ng Diyos, ang purpose niya, ang ending, maganda para sa iyo at para sa akin. Come on, church. I want to challenge your faith right now. God is on the mountain. He's never on the plain. Wala siya sa kapatagan, nandun siya sa kabundukan. Nandun siya. As far as Jonathan's story is concerned, nandun siya sa kuta ng kaaway. Nandoon. Doon natin nakita yung makapangyarihang kamay ng Diyos na kumilos. Praise God for this. More, Lord. Pastor, ready ka na ba sa mas malaking property pa? Dinideklara ko yun sa'yo. Tanggapin nyo lang po by faith in Jesus' name. Hindi natin alam kung paano, kung kailan, kung saan. Sigurado tayo yung nangako, tapat at makapangyarihang Diyos. Madalas kesa hindi, makikita mo yung kamay, yung kapangyarihan ng Diyos, kumikilo saan? Nando sa kadiliman. Nando sa ospital, yung maraming may cancer. Nandoon sa mga squatters area, yung mga taong hirap na hirap sa buhay, walang makapitan. Nandoon sa mundo ng kadiliman. We are all aware this world is lost and dying. Amen? Kaya nga nung nakita ko po itong pangitain na to, sabi ko po, Lord, hindi ako mananahimik. Gamitin mo yung buhay kong maliit. One time po, bigla ho ako nakakita ng vision. In a vision, nakakita ko ng napakagandang building. Napaka-modern. Bilog po siya. Mas maganda pa sa Philippine Arena, ang hirap i-describe. Napakalaki. Sa loob po ng building, napakaliwanag. Napaka-festive ng atmosphere. Ang daming pagkain. Mahilig kumain si Lord, kala nyo ba? Di ba pagkatapos mo, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Pagkatapos ng ano kasunod?
You prepare a table before me. Pagkatapos ng pagsubok, ng trials, may feasting. Going back to my vision, ang daming mga tao, ang saya-saya. Ang hirap i-describe. Tapos yung buong circumference ng building, puro pintuan, nakasara. Tapos sa labas ng building, napakadilim, pusikit na kadiliman. Kaya lang ako may nakita, dahil lumuko po akong ganun, doon sa pagyuko ko, nakita ko, lawa ng apoy. Tapos habang tinititigan ko, nakita ko, yung mga pintuang nakasara, napakaraming tao nakalambitin. Parang mga nakatirinta sa dami. And they were banging the doors. Open the door! Open the door! Tapos yung mga tao, yung iba naglalaglagan dun sa lawang apoy. Tapos pagtingala akong ganun dito sa side na to, sa taas po ng building sa labas, nakita ko si Jesus. Nakatingin po siya dun sa building, nakaganon siya. Open the door! May mga ilan, nakakarinig, nagbubukas ng pinto, may mga nakakapasok. But mostly, sobrang busy nila sa pagpa-party-party, sa kasiyahan, sa liwanag, sa maraming pagkain, etc., etc., doon sa loob ng building. 3 times ko pong nakita, si Lord sisigaw doon sa mga tao, open the door! 3 times. Doon sa 3 times na yun, narinig ko yung lakas ng pound, ng puso ng Panginoon. Yung pain, nararamdaman niya habang nakikita yung mga tao, nahuhulog doon sa lawang apoy. Pang-4 na beses, sa akin na siya nakatingin. Sabi niya sa akin, open the door! Bigla hong nag-iba yung scene. Yung scene, nasa loob na po ako ng Coliseum. Sa gitna ng Coliseum, patay ang ilaw, may spotlight, may puting kabaong dun sa gitna ng Coliseum. Malayo pa lang ako, umiyak na ako kasi nakita ko yung misis ko, nasa loob ng kabaong. Ang suot-suot niya po, yung trahe de boda ang suot niya nung kinasal kami. Malayo pa lang, umiiyak na ako. Paglapit ko dun sa cabin, niyuyug-yug ko yung cabin. Sabi ko, mabuhay ka in Jesus' name. Iyak ako na iyak. Kasi isa lang yung ilaw, spotlight lang. Pag tingala akong ganun, doon ko lang na-notice, ang dami palang tao sa paligid ko. Nakikiramay. Nakikisimpatya. Pero napansin ko, bagaman nando sila para makiramay, hindi ko maramdaman sa kanila yung eksaktong pain na nararamdaman ko. Dahil namatay yung aking asawa. Tapos bigla akong narinig si Holy Spirit. Sabi niya sa akin, only the husband knows the pain of losing his wife. Tapos ang huling sinabi ni Holy Spirit, help me bring my lost bride. We are the bride of Christ. Every people in the world is the bride of Christ. Jesus came to seek and save which was lost. For God did not send His own Son to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:16 and 17. Kapatid, ang kalooban ng Diyos, lahat, di ba? That none should perish, but that all should come to repentance. Amen po. We are so blessed to be a blessing. I believe nandoon yung totoong challenge. Pag-climb natin, pagpunta natin sa kuta ng kaaway. And I can say, you're on the right track, Turning Point Church. You're on the right track because you are going with God. This afternoon, you can apply this message to your own personal life. Alam ko, marami sa atin naririnig mong tinig ngayon ng Panginoon. And I want to challenge you. May mas malaking plano si Lord sa buhay mo. Hindi lang matatapos sa pagpunta mo sa church, pakikinig ng mensahe, pagdalo ng gawain. Gusto ng Panginoon gamitin yung buhay mo para buksan yung mga pintuan na yon at maraming mga taong makapasok.
Will you take the challenge? If you say that you are a purpose-driven people, you will say to God, Lord, hindi ako sure. Perhaps you will act on my behalf. Pero hindi ako makukontentong nandito lang ako sa cave. Nakasama ko yung mga takot. Yung mga taong ayaw gumalaw, ayaw humakbang sa pananampalataya. Lalabas ako ng lugar na to. Pupunta ako sa kuta ng kaway. Hindi ako sure kung ano mangyayari doon. Perhaps the Lord will act on my behalf. Pero sigurado ko, alam na alam ko yung iwan ko. Iiwan ko yung lugar ng takot. Yung lugar ng pangamba. Yung lugar ng kawalan ng pananampalataya. Hahakbang ako in faith. Because I believe, sasamahan ako ng Diyos. Makikita ko yung kanyang kapangyarihan, nakikilos at dadaloy sa buhay ko. Kapatid, hanggang kailan ka pa maghihintay? Naniniwala ko ngayon na yung tamang oras mo. Pwede ba tayo lahat tumayo, mga kapatid?